Noong hilahin si Aster patungo sa pangunahing mansyon ng Elmheim, alam na niyang hindi ito simpleng pagpupulong lang ng pamilya. Ipinatawag siya ng mga nakatatanda upang hatulan dahil sa kaguluhang kanyang naidulot, at nang tumayo siya sa harap nila, napakabigat at nakakakilabot ng tensyon sa paligid. Sa harap ng lahat, inutusan ni Zenas si Hayfried na patayin ang sarili nitong anak bilang patunay ng katapatan. Ngunit sa halip na sumunod, pinili ni Hayfried si Aster nang walang pag-alinlangan, kahit pa mangangahulugan iyon ng pagkawasak ng kanilang angkan. Sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat, at wala nang dahilan upang magtago pa, kaya tinanggal ni Aster ang kanyang damit at ibinunyag ang 7 pakpak sa kanyang likuran, na nagdulot ng matinding gulat sa mga nakatatanda. Nakakatakot ang kapangyarihang ito dahil ang markang pakpak ang pinagmumulan ng mahika, at sa loob ng daan-daang taon, walang tao ang nagtaglay ng 7. Ang ganitong antas ng lakas ay sinasabing pag-aari lamang ng Spirit Clan, ang mga orihinal na may-ari nito. Ngunit paano niya ito nakuha? Bumalik ang alaala sa isang malupit at nagyayelong lugar. Lumapit si Aster na sugatan at pagod sa kanyang amang si Roderick, habang bumubuga ng matinding init ng puot. Inakusahan niya ito na ipinadala siya sa isang patibong upang mapatay. Inamin ito ng lalaki at tinawag siyang walang pakpak, isang kahihiyan na dapat nang mamatay upang hindi na madungisan ang pangalan ng Elmheim. Ang pamilyang Elmheim ang pinakamalakas na angkan ng mandirigma sa buong kontinente at may tungkuling protektahan ang pamilyang Real. Si Roderick ay ang pinuno ng angkan, ang tanging kilala na may 7 pakpak sa buong kaharian, at dati na niyang niligtas si Aster noong ito ay muntik nang mamatay sa isang bagyo. Upang makabawi, ginawa ni Aster ang lahat ng utos nito, ngunit wala siyang maibigay na kapangyarihan dahil wala siyang pakpak. Dahil siya lang sa buong pamilya ang wala nito, tinawag siya ng mga kapatid na walang kwentang nilalang. Kahit ganun, nagsumikap pa ring magsanay si Aster araw-araw, umaasang mapapansin din siya, ngunit sa huli ay ipinadala siya sa misyon na siguradong kamatayan, pero nakaligtas siya. Ngayon, sugatan at pagod, puno ng galit si Aster sa amang tumalikod sa kanya. Sa sobrang galit, sumugod si Aster at tinawag ang sarili na tanga sa pagiging bulag na nagtiwala, ngunit tumama lang ang kanyang espada kay Roderick nang walang anumang gasgas. Bigla siyang hinigop ng isang espadang gawa sa mana, at dumating ang dalawa niyang kapatid, pinutol ng isa ang kaliwa niyang braso at ang isa naman ang kanang binti. Sumigaw si Aster sa sakit habang bumagsak sa lupa at dumudugo ang bibig. Tinawanan nila siya habang nakahandusay sa nyebe, at sinabing mananatili siyang walang kwenta at walang pakpak habang buhay. Dahil sa tindi ng hinagpis ay sinuntok ni Aster ang lupa, at nagtanong kung bakit niya paniligtas si Aster noong bata pa siya kung itatapon niya lang din naman pala. Yumuko si Roderick at sarkastikong sumagot na mali ang iniisip niya, dahil hindi siya ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na natutulog sa loob ni Aster, at naging kapaki-pakinabang lang ang nanay niya dahil dinadala niya ang binhi na magsisilbi sa layunin niya. Nang maglakad palayo si Roderick, inabot siya ni Aster na naghahabol ng sagot, pero tinapos siya ng mga kapatid niya sa pamamagitan ng pagtatarak ng espada sa kanyang likuran. Habang dumidilim ang kanyang paningin, tinanong niya kung ipinanganak lang ba siya upang mamatay ng walang saysay. Biglang uminit ang paligid, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa gitna siya ng malalim na nyebe. Sa gulat niya, napagtanto niyang nasa katawan siya ng isang sanggol, at sa tabi niya ay isang patay na babae na nakayakap sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nalaman niyang may mga armadong lalaki na paparating, mga tauhan ni Roderick na kukunin siya. Dumagsa ang mga alaala, ang gabing natagpuan siya sa gitna ng bagyo, at naintindihan niya ang katotohanan nang bumalik siya sa nakaraan. Sa kabilang banda ay kailangan niyang tumakas, at kahit sanggol pa lang ang katawan niya, ginamitan niya ng mana ang kanyang mga kamay at nagsimulang gumapang ng mabilis sa nyebe. Noong sanggol pa lamang siya ay gumapang siya para mabuhay, at ang nasa isip niya ay gagawin niya ulit iyon ngayon. Nang maglaon ay nawalan siya ng malay, at natagpuan siya ni Viscount Hayfried at ang kanyang anak na babae. Nang makita ang bakas ng paggapang sa nyebe, namangha ang Viscount kung gaano kalayo ang narating ng sanggol. Nang magising si Aster, pinalilibutan na siya ng maliliit na batang babae na gustong makipaglaro sa kanya. Lalong nababalisa si Aster dahil hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. Dahil sa matinding takot, tumakas siya at nagsimulang gumapang palayo, ngunit sinundan siya ng mga batang babae at sinabing tumigil siya. Nagising ang kanyang likas na ugaling magtanggol sa sarili, kaya't nagpatuloy siya sa pag-alis. Sa kaguluhan, hindi sinasadyang nagamit niya ang kanyang mahika at lumipad ng mataas,
at doon niya napagtanto ang panganib, bumabagsak siya pababa at wala siyang magawa upang pigilan ito. Sa sandaling malapit na siyang tumama sa lupa, sinalo siya ng Viscount, na pabirong sinabing tila siya ay isang batang puno ng misteryo. Puno ng pawis at hinihingal, napagtanto ni Aster na muntik na siyang mamatay. Tumingin siya ng mabuti sa lalaking may hawak sa kanya, at nakilala niya ito bilang si Hayfried, ang Viscount na nasa ilalim ng nasasakupan ni Roderick. Muling kinabahan si Aster, paano nga ba siya napunta sa pamilyang kaugnay pa rin ng mga Elmheim? Si Hayfried ay ang pinuno ng angkang ito, na bahagi ng malaking pamilyang Elmheim, at siya ay isa sa dalawang pinagkatiwalaan noon na magbantay sa maharlikang pamilya. Lalong naguluhan si Aster dahil sa kanyang alaala, dapat ay patay na si Hayfried matapos ang isang mapaminsalang digmaang sibil na nagdulot din ng pagbagsak ng kanilang angkan. Dito nakumpirma ang kanyang kinatatakutan, nakabalik nga siya sa nakaraan. Pakiramdam niya ay parang gumuho ang kanyang mundo, tumakas siya upang makalayo kay Roderick, ngunit napunta naman siya sa kamay ng mga kaugnay nito. Kinuha siya ng asawa ni Hayfried at niyakap, habang sinasabing nagulat siya nang makitang biglang lumakas ang mahika ng bata at ito ay lumipad. Naintindihan ng babae na tumakas lamang ito dahil sa takot, kaya hinalikan niya ito sa noo upang ipakita na ligtas siya sa kanila. Hinawakan niya ang pisngi ni Aster, at unti-unti itong kumalma. Sinabi ni Hayfried sa kanyang asawa na may taglay na napakalakas na kapangyarihan ang bata, at ang tatak sa likuran nito ang patunay nito. Dinala nila si Aster sa harap ng salamin upang makita ito, at namangha sila nang makitang ito ay ang tatak ng 7 pakpak. Kahit si Aster ay nagulat na makita ito sa kanyang sarili, at sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Roderick bago siya patayin. Sa wakas ay naintindihan na ni Aster ang lahat, niligtas lang siya ni Roderick upang makuha nito ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Lalo siyang nagalit nang napagtanto ito, dahil sa buong buhay niya noon, tinawag siyang walang pakpak at kinutya, gayong ninakaw lang pala ni Roderick ang dapat ay sa kanya. Tinanong ng asawa ni Hayfried kung ano ang gagawin nila sa bata. Nang marinig ito, kinabahan si Aster, hindi niya pwedeng ibigay ang kapangyarihang ito sa mga Elmheim, dahil kailangan niya ito upang makabawi kay Roderick. Ngunit sa kanyang gulat, sinabi ni Hayfried na aampunin nila ito, dahil bata pa ito at hindi pa kayang tumayo sa sariling paa. Nangako siyang aalagaan niya ito hanggang sa lumaki at makayanan na nito ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at nahulog ang mga batang babae sa sahig, na nagpapakitang nakikinig pala sila sa buong usapan. Inamin nilang nagtaka at nag-alala sila kay Aster, at ngumiti ng malaki dahil sa wakas, mayroon na silang kapatid na lalaki. Kalaunan, binigyan ng pangalan ng asawa ni Hayfried ang batang si Aster, at lumipas ang 10 taon, kasama ni Hayfried at ng isa niyang kapatid na si Alfhan, pumunta si Aster sa tinipon ng sayaw ng Maharlika. Ito ay taunang pagtitipon na pinangungunahan ng isa sa mga duke na kabilang sa pamilyang Elmheim. Dito nagkikita ang mga mararangal na pamilyang sanay sa pakikipaglaban, upang ipakita ang kanilang katapatan at ang galing ng mga kabataang kumakatawan sa kanilang angkan. Pagdating nila, agad na nagbulungan ang ibang mga maharlika at mga manunood. Kinukutya nila ang pamilya ng Viscount, at sinasabing narito na naman sila upang magpahiya, at napag-uusapan din nila si Aster, na inampon dahil walang anak ang mag-asawa. Galit sila dahil sa tingin nila, nagdadala lamang ng kahihiyan ang angkang ito sa buong pamilyang Elmheim. Narinig lahat ito ni Alfhan, kaya't pinayuhan niya si Aster na magpakatatag at huwag pansinin ang mga sinasabi nila. Ipinaalala niya na sa mundong ito, ang mga nagpapakita ng kahinaan ay madaling napapahamak, at habang nagsasalita siya, napansin ni Aster na nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Sinabi rin ni Hayfried kay Aster na ang nakikita niya ngayon ay ang tunay na kalagayan ng kanilang angkan, at ito raw ang gusto niyang ipakita sa kanya, at tinanong niya kung nadismaya ba ito sa lahat ng kanyang nakita. Ngunit sinabi ni Aster sa kanyang ama-amahan na hindi siya nababagabag ng galit at paghamak ng ibang tao, kaya tumawa ng malakas si Hayfried at sinabing nakakagaan ng loob ang kanyang pananaw. Sa nakaraan, ang pagpapakilala ni Aster sa ganitong uri ng pagtitipon ay puno ng kahihiyan, kaya't masakit para sa kanya ang lugar na ito. Ngunit ngayon, iba na ang lahat, nasa kanya na muli ang kanyang kapangyarihan, ang 7 pakpak. Tumingin siya sa itaas at nakita ang kanyang mga kapatid na pumatay sa kanya noon, na nakatingin din sa kanya mula sa bintana, at napuno siya ng pagnanais na ipakita ang kanyang halaga sa pagkakataong ito. Sa panahong ito, ang mga kabalyero ang namumuno,
at ang galing sa paghawak ng espada ang pinakamataas na sukatan ng lakas, at ang pinakamakapangyarihang sagisag ng lahat ay ang tatak ng pakpak. Habang nakatayo sa itaas at pinapanood ang mga laban, sinabi ni Alfhan na tila napakalaki at napakaganda ng lahat ng nangyayari, at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ayaw sumama ng kanilang mga kapatid na sina Firen at Flare. Samantala, hindi maalis sa isip ni Aster ang kahihiyan na dinanas niya rito noon. Napansin ni Alfhan na malalim ang iniisip niya, kaya tinawag niya ito upang ibalik sa kasalukuyan, at tinanong kung kinakabahan ba siya. Sinabi niyang maiintindihan niya kung sasabihin niyang oo, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumasali si Aster sa ganitong pagdiriwang. Ngunit sinabi ni Aster na hindi siya kinakabahan, sa halip ay parang pamilyar sa kanya ang lahat, bagamat sa kaibuturan ay kinasusuklaman niya ang bawat bahagi nito. Maya-maya, sinabi ni Hayfried sa mga bata na aalis muna siya dahil may pupuntahan siyang pulong, at umalis na siya.